So, bago ko sa pagkalat ng panalangin, dahil may verse po ito. Ba't ka tumatawa lang ka? Plato lang pinag-usapan, tumatawa. So, ayan. Ito. Alam niyo mga kapatid, sometimes yung pagbabasa natin, doon natin matututo kung paano mag-approach yung tao. Siyempre, hindi tayo kilala ni Santiago, si Paul, nung nag-message niya, hindi tayo kilala. Pero yung dating ng entrada ng pagpayo niya, may kita mo, mga kapatid kong minamahal. Kahit sinong tao yung approach mo, kahit may tulot niyan, pag-approach mo ng mahinahon, talagang kakalma yan. Kaho pa yan. Example, silangga, pag parang ano yun parang chihuahua minsan yun Alam mo chihuahua? Chihuahua. So, tapos ang sakto ni Zahid. Kaya pag-approach siya, mahinahon. Langga. May dala akong pasalubong. Wala na, kalma na siya. Mahinahon na siya. Nagugas. Mahiwagas na kayo. Okay. So, ganun lang yung pag-approach. Tapos, ito kasi pag magbabasa po tayo ng word, dapat, number one, mag-pray tayo ng Holy Spirit para guidance. At saka pangalawa, basahin natin word by word, sentence by sentence. So, unawain ninyo ito. So, ibig sabihin, kailangan talaga pag-isipan. Maging alisto kayo sa pakikinig. Sometimes kasi tayo, lalo na sa generation ngayon, hindi lahat nakikinig ng maayos. Marami dito ang wala dito. Marami dito ang wala dito. Okay. Number one, ang nakakanta sa attention is cellphone. Normal yun. Pangalawa, nakakata sa attention yung problema. Pangatlo, yung katabi. Tanong ng tanong, anong ulamin mamaya? Pangapat, marami talagang nakakatanggal sa atin sa attention na yun. Kaya, pag magsalita yung sa harapan, makinig kayo kasi tayo din ang mag-gain nun. Ito, listos kayo sa pakinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad magagalit. Yun, ako dito, lagi ako sumasablay. Magsasalita pa lang, entrada pa lang, galit agad eh. Kumbaga, kay na Sister Z, nagtataasan ng boses, kaya pala pag nagdating dito sa pagkanta, tumataas ang imong sino. Yun pala sikreto nun. Para maging alto ba yun? Taasan ng boses. So, yun. Tapos, common yan sa mag-asawa, hugas sa plato. Hindi ko alam kung bakit. Sa probinsya, mag-iigib ka pa na makapaghugas. Dito, buksan mo na. So, yun po. At dito po, marami akong experience dito. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang makagawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Or, sa English pa, anger cannot produce righteousness. Lahat ng resulta ng anger, hindi righteousness ang resulta. Number one, pag family ang apektado, talagang iba. Yun nga, nasa lupang katawan tayo, magagalit tayo. Pero the long run, after natin nagawa yun, magagalit tayo, maisip natin, hindi mali ang ginawa ko. Share ko lang po kay Renalyn, kay Langga. Nung nagko-commute pa kami, wala pa kaming brum-brum. Sa pagsakay kami ng jeep, nasakyan kami ng balyo. Tabi-tabi yung balyo kay Pipot, binibigyan pa yung piso, hindi pinapasin yung Asia, na dala yung backpack sa likod. Pagbaba sa jeep, ang ginawa ng balyo, binuwatsab, his name is John. Lugapak siya sa ako, dahil ako nagmamadali, stress, tapos nakita, nandilim ang paningin ko. Pumasok agad si Ipong Makonochi, nag-dimsurol agad ako. Dinimsurol agad yung balyo, pero pagkatapos nun, nasisip ko, Lord, sorry. Hindi ako natatawag na anak mo. Nahiya ako sa sarili ko. Hindi tama ginawa ko. Mali yun. Baliw na nga, parang baliw din ako. Kasi pinatulan ko eh. Oo, alam mo lang baliw. Oo. Ang inisip ko kasi, ganito. Ako naman away, hindi mo na kuhal. Hindi mo ko pinagtanggol ka. Hindi, ang point ko doon is, lumalabas natin yung nature ng tao na magagalit. Family. Talagang family, iba talaga. Dahil tayo tinitira sa kaaway. Ito po, ang isa pong experience dito sa galit ay yung pagsasalita natin na hindi tayo nakapag-isip ng tama. O na pagsalita na hindi natin bara-bara na lang kumbaga. Ang experience ko po dito is yung bago pa ako katrabaho sa aking trabaho, yung kasamahan ni Sir sa bahay, yung katulong nila, stress ako sa init, stress ako sa traffic, nagkukumit pa kasi ako nun eh. Tapos, may problema pa akong dinadala, talagang butong-buto na ako. Tapos, pagdating ko sa bahay nila, Sir,
nakikipagbiro sa akin yung katulong, ang salita ko, hindi tama. Na-offend siya. Medyo sensitive pala si, pangalan niya, sa atin yan, medyo sensitive pala siya. Nakapagsalita ako ng hindi maayos. Kaya nagalit siya. Sabi ko, patay, hindi tama to. Ang ginawa ko, humingi ako ng sorry sa kanya, pero ang hirap pala ng may edad na humingi ng sorry, no? Talagang tampuhan to dahil sa level, akala mo, mas talo pa yung bata, pinabukasan, kaibigan niyo ulit. Ang matanda, hindi. Alam mo ginawa ko, bumili pa ako ng dairy, yung chocolate sa 7-Eleven. Sabi ko, tinin, ba't di na tayo? Chocolate to, para mag-gulo mo. Sabi ko, parang namang naligaw ako. Pero on the long run, napatawad niya ako. Kasi nga, sinusuyo ko. Sana tayo, pag nagalit tayo, na pag dito na masama salita, humingi tayo agad ng sorry. Sabi mo, mali yung nasabi ko. Mali po yung nagawa ko. Katulad na sabi ng Proud, mas lagi tayo nakaka-fail nito. Pero ang nakaganda nito, lagi tayong nag-do or try na hindi tayo manaig sa galit. Sa tulong ng Holy Spirit, magagawa natin yun. Katulad sa akin, sa tulong ng Holy Spirit, ilang beses ko binangga ako sa likod. Kakapagawa lang ng plaka, binangga na naman ako. Sa isang araw, 2 beses. Buti na lang, pag-approach sa akin, sorry sir, tapos na kamiti. Kasi iniisip ko ka rin, kasi baka makabangga din ako. Oo. Oo, yun ang sorry. Oo nga, nakikita ko na ngayon. So, yan po yung sa verse na to, may share ko po sa experience ko. Talagang dapat natin gawin to. Kasi, pag nagagawa natin to, sinisimbolo tayo na anak ng Diyos. At totoong anak ng Diyos, minimiti ng kapayapaan, number 1 sa family, sa buhay, sa trabaho, kung sa araw-araw nating lakad, dapat minimiti natin kapayapaan. Sabi nga niya, brother, kapag kasama mo laging mainit, talagang ikaw ang mag-a-adjust at ikaw gagawa ng paraan na maging malamig. So, yun po yung part ko. So, ngayon po, dadako po tayo sa pangkalatang panalangin. Pag ako po yung na-distract na pag-prayer ko po, ako po yung hinto. Dahil po, ang Diyos na ating tatawagin, ang Diyos na ating hihingan ng mga prayer ay Diyos na buhay. Diyos na gumawa lahat na may buhay. Sa mga halaman na yung nakikita natin sa paligid, siya ang gumawa niyan. Hindi natin kaya gumawa. Kaya lang natin magtanim. Pero hindi natin kaya gumawa. So mag-show po tayo ng respeto o reverence. Katulad sabi ng salita ng Diyos sa Psalms, the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So magsimula po tayo doon. So let us pray. Praise. Let us pray. O dakilang Diyos, Ikaw ay Diyos namin, Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na gumawa ng lahat na may buhay. Ama, kami po'y lumalapit sa inyo upang hingi ng mga bagay-bagay, Ama. Ama, una sa lahat kami pinagpapasalamat na kami nakarating dito na ligtas at masaya, Ama. Ama, yung hindi pa po nakapunta dito, Ama, sa anong kadahilan, Ama, naway pagpalain niyo po sila. Tulungan niyo po sila sa mga problema, naway masolve po ito at hindi po mahadlangan sa next Sunday, sa next service, Ama, na makasama ng pagpupuno sila. Ama, pagpalain niyo po patuloy hanggang sa Pilipinas. Alam po niyo po, Ama, na sometimes inaalaw niyo po yung mga problema na dalakos ng bansa dahil sobrang busy. Katulad po ng pandemic, ang mga tao po, Ama, sobrang busy na po. Busy po talaga sila. Minsan, hindi na po nakapag-church. Sometimes, ang prayer na lang is pagkain na lang. Ama, sometimes inaalaw niyo po yun upang mapaisip-isip namin na kailangan namin ng pahinga, kailangan namin ng rest, Ama. Ang totoong kapahingahan na may nasa inyo lamang. Ama, naway hindi niyo po alaw yung mga rumors of war, Ama, sa bansa Pilipinas. Dahil marami pa pong itong soul, Ama, na hindi pa tunay na nakikilala sa inyo. Soul na naghahanap ng kasagutan sa buhay. Ama, patuloy niyo po itong bigyan ng peace sa ibang nation, Ama. At sa namumulong mo nito, Ama, simula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, bigyan niyo po sila ng heavenly wisdom, Ama, na naway kalooban niyo po ang masunod. Hindi po yung makabundong bagay, Ama. Ama, patuloy niyo pong pagpalain ang church na to, ang upper,
Ang namumuno nito, Ama, sa lahat ng mga workers nito at membro, pagpalain niyo po kami lahat, Ama. Number one, Ama, physically. Ang sarap magpuri sa inyo, Ama, pag maganda yung kondisyon namin. Ang sarap umawit, ang sarap tumalon, ang sarap sumayaw, ang sarap pumapalakpak, Ama. Pag good health po kami, Ama. Na ibibigay po namin, na i-express po namin yung pasalamat sa inyo, Ama. Dahil alam po namin, everyday, itong nadarang linggo ito, Ama, yung pagpapala niyo po ay nandyan. Yung pag-iingat niyo po ay nandyan. Hindi po namin ma-ignore po yun, Ama, dahil totoo po yun. Kahit tumitingin kami sa Facebook, tao natulog lang, wala na kinabukasan. Pero ito kami, Ama, buhay. Malayang makapagpuri sa iyo, malayang makapagpasalamat sa iyo, malayang itaas ang pangalan mo dahil dakila ka po sa lahat. Salamat po, Ama. Ama, salamat po sa pagpalang church na to. Naway patuloy ito lumago spiritually, Ama. At katulad ng lagi namin sinasabi, maging strong po ang aming spiritual family. Maging matibay po ito, Ama. Lalo't nag-start na po kami every Friday na prayer meeting, Ama, na magpalaguan bawat membro, Ama. Dahil alam po namin, nandun po namin masusumpungan ang kalakasan na nanggagaling sa inyong salita, Ama. Salamat po. Ama, sa mag-speak dito, lagisan niyo po kanyang bibig. I-prepare niyo po yung heart at isip namin. Tanggalin niyo po yung mga problema. Tanggalin niyo po yung mga distract sa amin, Ama, sa pakikinig. Dahil alam po namin, Ama, pag yung salita niyo po ay tatanim sa puso't isip namin, hindi na po ito mananakaw. At magagamit po namin na ito, Ama, sa panahon na may bagyo darating sa buhay namin, Ama. Salamat po, Ama, sa kabutihan niyo. Salamat po, Ama, sa laging pagdidinig sa aming panalangin, Ama. Hindi kami, yung bibig po namin, Ama, simula pa lang sa entrada ng worship, Ama, hanggang ngayon, hanggang sa ma-end po worship, Ama, hindi titigil sa bibig namin na magsabing salamat. Din alam namin ikaw ang Diyos na buhay na hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti. Katulad ng pinag-aralan namin, Ama, kayo po ay nagbibigay ng araw sa mabuti at masama. Kaya nagbibigay ng ulan sa mabuti at masama. So, ibig sabihin lang po na lahat ng bagay na likha niyo, mahal niyo po. Kami po ay nagpapasalamat. Kumbaga, Ama, sometimes, luha na lang po, Ama, is sapat na po. Dahil hindi po namin na-express ang kabutihan niyo po, Ama. Tears of joy, Ama, na alam namin na yung buhay namin ay nasa kamay niyo po. Nasa linya po ng will niyo po, Ama. Alam niyo po yung plano niyo po sa amin, Ama. Naway, naintindihan po namin ito. Maunawaan po namin, Ama, na yung kalooban niyo po sa aming buhay ay maging masagana, maging katulad ni Jesus, na walang iba kundi puno ng pagmamahal, puno ng awa sa kapwa, concern sa mga soul na hindi ka po kilala. Ama, patuloy maging apoy sa puso namin ang mag-rain ng soul, Ama. Rain down your Holy Spirit, Ama, katulad ng time ng Apostol, Ama, sa Acts. When your Holy Spirit rain down, Ama, alam po namin, thousands of souls will be added to church, Ama. Thousands of souls na makakilala kayo, Ama. At hindi lang po isang anghel, kundi milyong-milyong anghel ang makikisaya sa amin. Ama, rain down your Holy Spirit. We can do nothing without you, O Lord. Salamat po, Ama, sa pagkakataon ito. Ama, pinupurit sinasambakan namin. Ama, patawad po sa aming kakulangan, kalapasan na nagawa lamang sa inyo. Nawa hindi ito hadlang upang dingin ang aming mga panalangin at hinain. Ito'y samot dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Natin magsabi na, Amen. Amen. Praise God. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Palakpak po para sa Panginoon. Ayan. So kasi nga, di ba, pagka pinalakpakan nga natin yung ating inangahang tao, talaga namang kung pwede lang pati paa, no? Mag-ingay para ipahayag lang na talagang natutuwa ka. Lalo na po ang Diyos. Amen po. Siya talaga ay karapat-dapat nating bigyan ng pasasalamat, ng pagkilala ng kanyang kabutihan at katapatan sa ating buhay. Kumusta na po mga anak ng Panginoon? Nagtagumpay po ba? Amen. Amen. Lahat tayo may mga pinagdaanan, may mga pinagdaanan sa kalusugan, tama po ba? Pero ito tayo ngayon, malakas, masigla, sigla tayo, magaling na.
pinagaling na. Amen po? Dahil po, totoo ang pangako ng Diyos. Totoo ang kanyang salita, ginaganap niya ang bawat salitang iyong pinangahawakan. So, ang ganda ng verse, kung mapapansin ninyo, nagkakakonek-connect sa message. Napansin niyo po ba? Ano ba yung message last Sunday? Anong message last Sunday? Thank you, kapatid. Walk in God's wisdom. Wow, naalala ni Sister Claire. Wala bang ma-challenge diyan bukod kay Sister Claire? Wala siyang kodigo pero naalala niya. So ito, i-apply din natin yung paalala ni Santiago. Santiago ba yun kanina, mga kapatid? Oo, sabi nga ninyo, ay isang paalala, isang turo na kung saan mahalaga na maging maingat po tayo, mapagbantay sa ating araw-araw na pamumuhay. Tama po, mga kapatid ko. Alam mo, isa lang ang patunay dun na pag ikaw ay may mga pinagdadaanan ganyan, lalo na natitest yung iyong pagtitimpi, pagpapasensya, yun ay talaga namang nakikita mo na gumagalaw ang kalaban sa'yo. No? Pag hindi na gumalaw ang kalaban, teka muna, hindi na yata ako namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero pagka ganyan na kadalasan, pag tayo mo pa lang, no? Paggising mo pa lang, ang una mong kalaban, sarili mo mismo, kung paano ka mag-spend ng time muna sa Lord bago ang lahat. Diba? Nagmamadali ka na para harapin yung iyong routine, ang iyong nakasanayan. Pero salamat sa tulong ng Holy Spirit, napapaalalahanan ka na kakaya mo na bigyang priority mo na ang Lord. Tama? Simpleng pagyuko, pagpikit, at hingin sa Lord ang kanyang guidance. At maging yung, alam niyo po ba, maging yung gana sa pagbabasa ng Word, hinihingi yan. Okay? Hinihingi yan, Lord, tulungan niyo po ako na unahin yung tama. Ano bang unahin ang tama? Magbasa ng kahit isang verse at manalangin dahil hindi mo alam kung ano ang nag-aabang sa iyo na laban sa araw na to. Maaring napagtagumpayan mo yung kahapon, buong maghapon, pero ito ngayon, nung araw na to, paano mo siya ma-overcome kung hindi mo kasama ang Lord? So maraming salamat sa Panginoon sa inyong mga patutuo na rin, kasama na yon. Kasi napansin niyo po, pagka nag-explain kayo ng word, nire-relate niyo yun sa inyong buhay. Ano po? So, napapractice kayo, na nabibigyan kayo ng tapang, natutulungan kayo nito ng salita, ng verse, para ibahagi sa atin yung mga pinagdadaanan ninyo. So, welcome po sa gawain ng Panginoon. May nadagdag ulit. Salamat sa buhay ni Danica. May bago ka ba, anak, na dala? Ilan po sila? Dalawa, no? Dalawa. Palakpakan natin ang Lord sa buhay ni Danica. So, napakabuti ng Panginoon. Tuloy lang. Although kahapon, medyo nabigo tayo sa ating youth. Walang dumating ni isa. Pero mamaya siguro upuan ko kayo kahit 5 minutes. Pahingi ng 5 minutes. Para malaman ko kung ano talaga yung libre niyong oras. Okay po? So, patuloy na po tayo. Dadako na tayo sa ating pinakabuod ng ating pong panambahan. Kung saan napakahalaga na meron tayong kumpleto tayo sa ating pong pag-worship. So, anong sabi dyan sa ating pamagat? Let your light shine. Let your light shine. Tumayo pong lahat at basahin natin ang aklat ng Matthew. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Sige po, church, pakibasa po. Kayo ang ilaw sa kalibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng puno ay hindi manitatago. Walang tao nagsisi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa salagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyo paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong mga nasarap. Amen. Let us pray. Ama namin na nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, nagagalak po kami sa katotohanan, napakabuti po ninyo. Maraming salamat na napakapalad namin, may kalayaan po kami na magsama-sama para po magpuri sa iyo, sama-samang manalangin, sama-sama po kaming mag-aral ng inyong banal na salita. Salamat po, dinako mo kami muli sa lugar na ito, nataglay namin ang lakas, ang sigla. Meron po kaming sapat na kakayahan upang ibigay sa iyo ang aming papuri
at pasasalamat sapagkat karapat-dapat ka po namin papurihan, karapat-dapat ka namin sambahin. Tunay nga, Panginoon, higit kanino pa man, ikaw ang nakakakita sa amin. Marapatin mo po kami sa inyong banal na harapan. Salamat na lahat ng aming kahinaan na pagtagumpayan niyo na po sa krus ng Kalbaryo. Patawad sa mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala namin. Salamat po sa biyaya mong sapat upang kami, Lord, ay tiyak at makakaasa na anuman pong aming hilingin sa inyo ay inyo pong tutugunin. Salamat sa katotohanan na ang mga salita mo igaganapin mo sa aming buhay. Sa tulong po ng Holy Spirit, we pray na kausapin mo po kami, bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan na unawain ang inyong banal na salita at ang bisa at kapangyarihan nito nawa ay maranasan namin at higit sa lahat may apply po namin sa aming araw-araw na pamumuhay. Maitaas ka po, mabigyan ka ng kuluguran sa aming kalagitnaan. Pagpalain mo po, Diyos, ang lahat ng maaabot ng tinig na ito, ang bawat makakarinig ng salita mo, magbunga nawa ng paglapit, pagsuko sa iyo, pananampalataya, at tunay po na pagkilala na ikaw ang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, na may kakayahan na mag-ayos, magtama ng buhay, at higit sa lahat, magtama at magbigay ng katiyakan ng kaligtasan. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagpalain mo po ang iyong mga anak, katagpuin mo po sila sa kanilang mga pangangailangan, tulungan mo nawa, O Diyos, ang bawat isa na maintindihan, maunawaan ng lubusan ang inyong kapahayagan. Sa tulong po ng Banal na Espiritu, thank you, Lord, sa power, anointing power of the Holy Spirit. Thank you, Lord, sa revelation. Salamat po sa mga pusong bukas para po pagtaniman. Ito po ay naway maging matabang lupa, kagaya ng matabang lupa na taniman ng iyong word, na ito po, Panginoon, ay magbunga ng totohanang pagsunod sa iyo at totohanang pananampalataya sa iyo, totohanang pagpapasakop sa iyong banal na kalooban. Marapatin mo, Panginoon, na lumago kami ng sabay-sabay, sama-sama kaming umunlad, maging mabunga, matagumpay ang aming buhay Kristiyano, sapagkat ito po ang tunay na dahilan ng aming buhay dito sa lupa. Thank you, Jesus. Use me, Lord, for your glory and honor. Gamitin mo lamang ako bilang instrumento mo. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen. Amen at Amen. Makaupo na pong lahat. Praise the Lord. So napakasarap po na muli mapaalalahanan tayo kung ano po yung ating tunay na role as a Christian, kung sino tayo. So pwede siguro nating maging katanungan sa isa't isa, gaano nga po ba kahalaga ang light or ilaw? Hello mga kapatid, mahalaga ang ilaw, di ba? Kasi pag walang ilaw, automatic mangangapa ka. Tama po? Hindi ka makakapamuhay ng maayos pag literal na ilaw ang pinag-uusapan. Di nga ba? Konting brownout nga lang, hirap na hirap ka na. O konting brownout nga lang, ilang maaring oras or minuto lang, malaki na ang kawalan nito, lalo na sa mga negosyante. Tama po ba? Sa mga naghahanap buhay, dahil wala namang negosyo o pinagkukunan ng ikabubuhay nating lahat na walang kinalaman sa ilaw. Tama po ba mga kapatid ko? Sa tahanan, tayong mga nanay, anong tawag sa atin? Anong titulo? Ilaw ng tahanan. So kaya pag walang nanay, walang ilaw sa tahanan, di ba? Anong mangyayari? Ano? Maraming hugasin. Yun talaga role ng nanay, hugasin talaga. Bumida masyado yung hugas na yan ngayon. No? So tayo, mga nanay, sabi nila, kayo ang ilaw ng tahanan. Kasi ang mga tatay ay haligi. Tama? Haligi. So napakalaki ng role na ginagampanan ng isang ilaw. So tayo bilang mga Kristiyano, mga lalaki at babae, hindi lang babae, tayong lalaki at babae ay may malaking gampanin sa mundong ito. Isipin nyo na lang po sabi ng word dyan, tayo po ay, sabi niya, sabi ng Lord, nung nagpakilala siya, madalas sinasabi niya, di ba, isinasama niya lagi. Sa aklat ng John, meron dyan sa aklat ng John 8:12, sabi ng Lord, I am the light of the world. Tama ba? Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. May Tagalog dyan, kapatid. Tagalog ang nakalagay. Ang sabi ng Lord, may English din, salamat. So, iba yung salin niya.
when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Uli, nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So, ang linaw na una, nagmumula talaga yan kay Jesus. Siya talaga yung ilaw sa mundong ito. Sa John 1:4, andyan din, tama po ba? Nasa kanya ang buhay. Come on, church, basahin niyo po. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapit kailanman ng kadiliman. So, nung inaksip natin si Jesus Christ as Lord and Savior, nasa atin na yon. Anong sabi niya? You are the light of the world. Tama po ba? Sinabi niya yun dito sa Matthew. So, isipin niyo po, ikaw, ako, ang ilaw ng sanlibutan, ng mundong ito. Imagine niyo kung gaano kalaki yung ating responsibilidad. Kaano kalaki yung ating ginagalawan, kung gaano kalaki ang dapat tanglawan ng ating mga ilawan. Hindi ka lang dapat nagliliwanag sa lugar ng Banaba o Antipolo. Sabi niya, world, mundo. Tama po ba? Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta, dapat nakikita ang iyong ilaw. Tama po ba? Nagliliwanag ka. Hello, kumusta kaya yung mga ilaw na yan? Andap-andap na ba? O pundido na? Diba? Paano ba yan? Hindi agad-agad yan napupundi. Di ba nag-warning mo na yan? Nag-aandap-andap mo na yan bago mapundi. So, sa spiritual life, hello? Bago tayo mapundi, dadaan muna tayo sa kawalan ng gana, kawalan ng interes, kawalan din na nai-excite, unti-unting nawawala na ng time. Tama po ba? Yung dating ang gana-gana mo, lahat mayroong meaning sa'yo. Pag may kinalaman sa spiritual na activity, unti-unti nawawala na. Ay, ganun din naman. Kasi ganun yung ibubulong ng kaaway. Pareho lang yan. Pa-church ka pa. Tingnan mo yung iba, hindi naman nag-church. Buhay din naman. Hello! Di ba mga ano yan? Mga tawag nito? Mga rason or mga dahilan yan? Na mga taong umiiwas na maturuan ng mas malalim pa. Mga taong umiiwas na alamin ang katotohanan. Dahil ang sabi sa Bible, malalaman mo, makikilala mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. So, sad to say, pero maraming tao ayaw lumaya sa kasinungalingan. Hindi baling mamuhay sa kasinungalingan. Huwag lang mawala yung mga bagay na iningat-ingatan. Huwag lang makalaya sa mga nakasanayan. Kasi ang hirap. Di ba mas mahirap kung anihin mo ang bunga ng iyong pagkakasala o pagkakamali dahil hindi naman ibang tao ang aanin ito. Amen? So masarap isipin na ang Lord, ganun tayo kamahal. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Hindi niya hinahayaan na tuluyan tayong madaya ng mundo hanggang hindi na tayo makagulapay o hindi na natin kayang makaalis sa pagkalugmok sa mga bagay na hindi naman dapat at hindi nakalulugod sa Panginoon. Napakaganda ng plano ng Lord sa tao eh. Sinasayang lang dahil yung mga pagkakataon binabaliwala. Amen? Isa yan, sabi ng Lord dyan sa Matthew 5:14 sa English version, you are the light of the world. So pag sinabi mong you are, ikaw, ako, hindi mo pwedeng gawing excuse. Ay, yung mga leader lang yon. Ay, yung mga pastor lang yon. Ay, yung mga priest lang yon. Ay, yung mga nagtuturo lang yon sa Sunday service. No. Ikaw at ako. Sabi niyo nga sa inyong katabi, ikaw at ako. Ilaw ng sanlibutan. So pag sinabing ilaw, kapatid, mabuti yan. Tama? Maganda ang naidudulot niyan. Sa kapwa mo, sa buhay mo, sa kinalalagyan mo, kasi ilaw nga eh. Di ba pagka ilaw ka, maganda yung nagiging bunga o epekto nito sa iyo, sa ginagalawan mo, kung saan ka.
maganda ang naidudulot nito sa paligid mo. So, pwede sigurong gamitin mga kapatid ko sa pananampalataya, yung tatlong ilaw na magsasalarawan kung sino ka o ako bilang isang Kristiyano o bilang isang followers ni Christ. Yung unang ilaw, alam niyo pong lahat ito eh. Tama bang bigkasin or tama bang sabihin dim light? Ano ba kaintindi niyo sa dim light? Ha? Ano meron ng dim light? Kapatid, go, church! Medyo malamlam yung... Malamlam. Saan ito ginagamit? Ha? Pwede bang sa mga restaurant na medyo ano lang? Pwede bang sa lampshade? Go! Kasi di ba, kapatid? Lampshade. Saan ginagamit ang dim light? Pag matutulog ka na, okay? O kasi kailangan medyo lang ang liwanag. Sakto lang, okay? Yeah, makipag-participate kayo. Na hindi kayo antukin. Ano kapatid? Kailangan dim light kasi pag pupunta na CR, Okay. makita yung apakan, mapakan mo yung pusa aso. Okay. Yung sa cellphone ba, pwede ba i-consider na dim light lang yon? Hindi, malakas, no? Malakas ang Okay. So, alam niyo bang may Kristiyano rin ng dim light? Ayan. Marami, po? Maaaring tayo, isa doon. Na hindi alam ng mga tao, Kristiyano ka pala. Born again ka pala. So, meron kang ilaw pero hindi ganun ka-clear. May ilaw ka pero hindi ganun kaliwanag. Hindi ganun kaningas. Nakakaintindihan po? So, another light. Pangalawang light, disco light. Anong meron ng disco light? Anong naibibigay nito? Sayaw. On, off. Diba? Diba tama po ba? On, off. On, off. Oh, nagigets nyo na? May Kristiyanong ganon? Magcha-church? Hindi. Magcha-church? Hindi. Ha? Patay sindi din. Magpipray? Hindi. Magbabasa ng Bible after 1 month. After 6 months. After 1 week. O, 1 week na lang kasi pag Sunday nakakabasa, di ba? Or by mood. Ha? Or by mood, sabi ni brother. So, disco light, kapatid. Ikaw ba ay may light pero disco light ang nasa iyo? Saya, Sister Claire? Disco light eh. Minsan pag hindi ka sanay sa gano'n, masakit sa mata. Tama po ba? So, wag pong gano'n. At last na light, Christmas light. Anong meron sa Christmas light? Occasional lang. Yan. May kilala ba tayong gano'n na Christian? Pag may okasyon lang, nakikita. Pag may okasyon lang at may magandang activity, masaya, maraming invited, maraming bagong muka. Di ba masaya talaga yun dahil sama-sama? Pero huwag mong piliin na maging ganun ka lang ang life mo kung kailan lang okasyon, kung kailan lang may big event na church. Kung kailan lang, tandaan niyo yan, i-note niyo yan ha. Ano yung unang light? Dim Dim light. light. Pangalawang light? Disco light. At pangatlo? Christmas light. O ngayon tanungin nyo, nasaan kaya ako doon? Sa lighthouse. Lighthouse. Ha? So mahalaga po na i-check natin, examine natin ang ating mga sarili, and then pray. Lord, isa man sa tatlong yun ayoko. Tama po ba? Amen. Kasi hindi po yun nakakalugod sa'yo. Napansin niyo yan, sabi doon sa walang kinalaman dito pero pinalala sa akin ng Spirit. Yung sa Revelation, na pagka ikaw ay malahininga, di niya gusto yon. Iluluwa ka niya. Ayaw. Oo. Lukewarm. Yes. So, pareho din yun sa aandap-andap. Pareho din yun sa disco light. Na on and off. Na pag nasa mood, mag-church. Pag nasa mood ka lang, magpipray. Pag wala ka sa mood, bahala kayo dyan. Kayo na lang. Diba? Hindi po ganun ang tunay na light na nagmumula sa Diyos. Ang tunay na light na nagmumula sa Panginoon, kapatid, kahit saan ka dalhin, no? Kahit saan lugar ka, makilala ka na ikaw ay Kristiyano. Yung tunay na pagkakilala sa isang Kristiyano, yung po bang naihahalo ka sa maraming hindi mananampalataya. At doon naiiba ka. Hello! Sabi ng mundo, makisama ka, huwag ka lang makisama. Pwede kaya yon? Pwede kaya? Pero kung hindi mo kaya, huwag mo nang gawin. Kung hindi ganon kataas ang iyong control sa sarili, at medyo 50-50 ang iyong tansya sa sarili mo, di ba, wag na. Kasi mahirap. Magulat ka na lang
Sang araw, kung ano yung ginagawa nila, ginagawa mo na rin. Di po ba? Kasi mahirap. Mahirap yon. Huwag mong tikman ang isang bagay kung sa tingin mo hindi mo kayang tanggihan sa susunod. Gagawin ka nitong slave. Aalitinin ka nito. Amen po? Napansin niyo yun? Kasi itong katawan natin, nature nito, lagi naghahanap ng masarap. Tama? Lagi ito naghahanap ng kasama, karamay, masarap na salita, di ba? Magagandang, tawag nito, yung mga layaw, gusto lang ng laman, pero malayo sa mga bagay na spiritual. Kaya papansinin nyo, hindi ganun kadali na ibigay yung time nyo para sa Panginoon kasi hindi nyo nakasanayan. Pero once na ang iyong flesh ay iayon mo sa nais ng spirit, magugulat ka na lang. Di ba? Lahat tayo may mga ganyang patotoo. Kasi hindi naman tayo agad-agad naging ganito. Amen po? Maraming mga struggle, pero ang struggle kasi, hindi yan magtatagal kung ang spirit mo pinapakain mo ng word. Pinapakain mo ng tama. Hindi yan nagiging malnourished. Kayang lumaban yan kung yan ay may laman. Kung yan ay pinapakain mo. Amen po? Pero kung ang flesh ang laging malakas, yun ang laging malusog, yun ang laging kumakain, yun ang mananalo. Hello, mga kapatid ko sa pananampalataya. Kaya kung feeling mo hindi mo kayang tanggihan, wag na lang po. Wag na. Kasi ikaw din po ang madadayak. Bandang huli, ikaw ang matatalo. Okay? So, meron po tayong verse dyan. Balikan po natin yung sa Matthew. Ating verse, sabi niya doon sa you are the light. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Imagine niyo po, pansinin niyo yung sinabi dito ng word. Nakatayo kayo. So parang pag sinabing nakatayo kayo sa ibabaw ng burol, ikaw yung nasa pinakamataas ka na, nakikita ka ng lahat. Tama po? Kasi dun sa English version, city. Tama ba? May city ba? May English ba tayo dyan? Wala. So, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Kitang-kita. So, kung ikaw ay nagpapahayag sa lahat na followers ka ni Christ, wala kang dapat ikahiya. Wala kang dapat ikatago. Wala kang inililihim. Nagliliwanag ang iyong ilaw, nagiging mabuti kang halimbawa sa kanila. Kaya, madaming nagigiliw sa'yo or nagkakagusto sa'yo na makipag-usap. Tama po ba? Gustong-gusto kong kausapin kasi ang mga lumalabas sa bibig mo ay mga bagay na nakaka-lift up ng spirit, ng soul, nakaka-encourage. Tama po ba? Yung hindi puro ida-down ka, hindi puro, andun lagi yung positive na, positive na pananaw mo sa buhay. So, saan mo makukuha yun? Sa word. Sa word lang. Amen po? Kasi, andun lahat sa salita ng Panginoon ang pagpapaalala or nakakatulong para ikaw ay maging kagamit-gamit para sa ikalalakas ng iba. So, wala po tayong dapat itago. Tama po ba? Nakaangat ka sa iba. Ang ilaw mo ay nagsisilbing liwanag sa lahat. Kaya nga, paano po natin ito gagawin? Paano natin gagawin na tayo araw-araw sa buhay natin ay magliwanag ang ating ilaw? So sabi dito ni Apostle Paul sa 1 Peter chapter 2 verse 12, mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil. Hintil ang dito Sa translation dyan, anak, anong sabi? Hintil din, upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw na Kanyang pagdating. Amen! So, ibig sabihin, doon magkakaalaman na, ay, thank you, Lord. Pupurihin nila ang Panginoon na totoo pala talaga na itong taong to kaya nakakagawa ng mabuti dahil ang Diyos niya ay buhay. Ang Diyos niya ang nagbibigay ng tunay na ilaw, ng liwanag. Kaya wala nang anumang kadiliman na nakikita sa Kanya. Kaya nga di ba pag ang isang tao galing sa magulong buhay, magulong pamilya, hindi nakakilala sa Panginoon, bigla't bigla naiiba ang pagtingin nito sa taong ito. Uy,
Ibang-iba na yung buhay niya ngayon. Uy, iba na ang pananaw niya. Uy, iba na yung mga sinasabi niya. Tama po ba? Kasi, andoon nakikita sa'yo ang iyong ilaw. Ang liwanag. Nagliliwanag. At isa yun sa prayer ko, Lord, magningas nawa ang ilaw na nasa akin. At dapat yun yung prayer ng bawat isa sa atin, na tayo po ay magsilbing liwanag. Upang ang mga taong sobrang nadiliman dahil sa dami ng problema, sa dami ng kabigatang kinakaharap, kapatid, pag nakausap ka, naliliwanagan. Pagkausap ka, nabibigyan ng pag-asa, nabibigyan ng kapayapaan, nabibigyan ng chance na magpatuloy, lumaban sa buhay, at lumapit higit sa lahat sa Diyos. Amen? Hindi ka mahihirapan na i-convince ang tao na lumapit sa Panginoon, lumuhod sa Diyos, magtiwala sa Panginoon, dahil ang unang magdadala sa iyo tungo sa effective na Kristiyano ay nagliliwanag ka. Amen? Nakikita yung ilaw sa iyo kung paano mo ipinaglalaban o ibinabahagi ng buong tapang ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya sabi dito, sa ating patuloy na pagbabasa ng ating teksto, sabi diyan sa ating verse, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. So may tao bang nagsisindi ng ilaw tapos tatakpan? Anong gamit, diba? So parang tayo nakatanggap tayo ng katiyakan ng buhay. Nung mula nung tinanggap mo si Jesus, unang nagkaroon ka, buhay na walang hanggan. Amen? Mula sa kadiliman tungo sa liwanag, una, napatawad ka sa kasalanan mo, na walang ibang pwedeng gumawa nun kundi si Jesus. Amen po? So walang dahilan para itago. Walang dahilan para yan ay takpan mo ang iyong identity as Kristiyano, as followers ni Christ. Amen, mga kapatid? Ipakita mo na ikaw ay tunay na merong katiyakan ng kaligtasan mula kay Kristo. Na ikaw ay nakatanggap ng kapatawaran mula sa Diyos. Na ikaw ay tunay na nakatanggap ng pagmamahal galing sa ating makapangyarihang Diyos. So, sa halip, sabi niya, sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kita niyo na, mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi lahat sa atin nagising tayo na Kristiyano na ang ating pamilya. May iilan dito at marahil marami na kung kailan ka nagkaedad na, kung kailan ka, di ba? Kung kailan ka nagkapamilya na, saka ka nakakilala sa Panginoon. So ano yung sinasabi dito? Ikaw ang magsilbing ilaw sa iyong tahanan, sa iyong bahay. Amen? Ipakita mo na yung ginagawa mo, yung ina-attend mo, ay may katuturan. Amen? May magandang epekto sa iyo. May pagbabago sa buhay mo. Hindi ganon kadali at hindi instant. Ang totoong pagbabago may proseso. May proseso. At the more na nagsasabi kang, Lord, gusto ko nang sumunod sa iyo. Lord, ito yung buhay ko. Ayusin mo. The more kang idadaan ng Lord sa mga testing. The more kang idadaan ng Panginoon sa mga trials. The more kang idadaan ng Lord sa lahat ng mga kahinaan mo dahil i-a-apply mo yung katuparan ng salita ng Diyos. Ang ipoprove ng Lord na hindi mo kayang magbago kung ikaw lang. Kailangan mo ang Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Kailangan mo ang Panginoon. Hindi mo kaya kung ikaw lang. Sabi mo, Lord, hindi ko kaya kung ako lang. Bumabalik at bumabalik at bumabalik pa din ako. Kailangan kita, Panginoon. Tulungan mo ako na maging totoo sa akin. Ang power ng word mo. Kasi sabi mo, I am the light of the world. So ako, Lord, ang light sa family ko. Paano ako maging light? Kung walang nakikita sa aking magandang epekto ng mga ginagawa ko. Lalo na yung mga bagay na binibigyan ko ng panahon, ng oras, na may kinalaman sa pangalan mo, Jesus. So alam niyo, mga kapatid, hindi hahayaan ng Lord na mapahiya ang pangalan niya sa buhay ninyo. Kung as long as
nagsisikap kayo na i-apply ang inyong mga natutunan, napakinggan, nabasa. It's a choice pa rin, mga kapatid. Meron ako mga naririnig dito pag nagpipray, Lord, tanggalin mo, hindi yun yung tamang prayer. Ang tamang prayer, Lord, tinanggal mo na eh. Tulungan mo akong wag ko nang yakapin ulit. Amen po ba? Hindi na si Lord ang magtatanggal nun, decision mo na hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Diyan sabi ng Lord, I have given you the power and authority. Kapatid, nasa iyo na. Huwag mong utusan ng Lord. Natanggalin niya. Ikaw na may gusto, nasa iyo pa rin. Nagkakaintindihan po? Nasa iyo pa din. Ikaw ang may gusto. Huwag mo siyang utusan. Tanggalin mo, Lord. Tanggalin mo. No. Lord, tulungan mo ako na makaalis dito. Dahil ayoko na po. Gusto ko na pong makalaya ng tuluyan sa mga bagay na ito na nagiging hadlang upang ako ay maging epektibong ilaw. Una, sa pamilya ko. Amen po ba? Paano ka magiging ilaw sa iba? Eh kung sa pamilya mo hindi eh. Kadiliman ka sa kanila. Ano mga pinaggagawa mo? Ano yung church na yan? Yan pa rin ang ugali mo. Tama po ba? Yan pa rin ang kinasasanayan mo. Di ka na nakaalis dyan. Tapos sasabihin mo sa akin, punta ako ng church. Pero kung totoo at totohanan ka sa Panginoon, kahit anong mga masasakit at negative na salita, the more mong i-prove na may power ang word ng Panginoon. Tama po ba? Ang sabi ng Lord, makapangyarihan ang salita niya, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. So pag word ang umiral, pag ang word ang narinig ng tao, kahit gaano katigas, ang ulo niyan, ang puso niyan, kayang basagin, durugin yan ng salita ng Panginoon. Amen po? Kaya walang imposible, tuloy lang. Ang mga paa mo, kabilang paa mo nag-i-struggle, yung isa papunta ng church, yung isa papunta kung saan. So yung katawan mo na lang kung paano susunod. Tatawa si Sister Claire, makang may yung katawan yung kapilang paa nito, may dinadalang iba eh. Ano po? Pero salamat, nagtagumpay, andito. Diba? Lord, gusto kong pumunta talaga eh. Kasi gusto ko pa pong makaalam. Gusto ko pa pong madagdagan yung alam ko. Gusto ko pa pong makilala ka. Gusto ko pa pong maunawaan pa ng lubusan ang inyong mga salita. At hindi mo kaya yun mag-isa. Hindi mo kaya. Huwag mong ipilit. Kahit pa anong sabihin mo. Dahil ang iyong katawan, ang iyong laman, lalaban yan. Anong basa-basa? Matulog ka. Anong basa-basa? Gumala ka. Tama po ba? Anong basa-basa? Mag-cellphone ka. Anong basa-basa? Meron ka dito mas masarap na pagpupuyatan. Pero ang spirit mo nalulungkot. Kasi ang gusto ng spirit, kilalanin mo pa ang Panginoon. Alamin mo pa kung ano ang magandang plano ng Diyos sa'yo. May mga verses pa tayo dyan na tutulong para tayo po ay mas malinawan kung ano yung makakatulong sa atin para tayo po ay maging light. Anong next na verse, anak? Meron ba? Titus ba? Titus ba agad? Titus ba, anak ko? Tapos na yung unang Pedro. Okay. Tapos na tayo sa Titus chapter 2 verse 1 to 8. Anong sabi sa Titus? Ang wastong pamumuhay. Ha? Sabihin mo sa mga... Kaya naman, ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabi ni Apostle Paul kay... Si Tito ay, ano niya ba si Tito? Anak sa faith? anak sa faith. Anak sa faith ni Apostle Paul. So ito ay tinuturo niya na ikaw magturo ka ng tuwiran, ng hayagan sa mga tao. Ito ang ituro mo. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y mapagpigil sa sarili. Sino tinutukoy ba dito? Unbeliever? Tinutukoy ba dito sa labasan? Tayo. Mga believers na magpigil sa sarili marangal, makatwiran, at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo. So sino to? Sister Claire, tayo ba to? Yes. Nakatatanda
magandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan, huwag manirang puri, ano po, at huwag malulong sa alak, naku po, at kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Totoo po yan. Mahirap mag-convince, magpayo na na mahalin ang asawa kung ikaw mismo hindi tapat. Totoo ba yan? Hello! Kaya sabi dito, ang kabataang babae na mahalin ang kanilang mga anak, ang mga kabataang ito ay kailangan ding turuan na maging makatwiran, malinis ang isipan. May next pa ba? Masipag! Oh, hello mga kabataan dyan. Masipag ba kayo sa gawaing bahay? O laging tumatakas? Takas sa hugasin na naman ang bida. O, gawaing bahay. Mabait. So, tinan nyo simpleng gawain ng bahay ay may kinalaman sa espiritual na buhay. Amen. Totoo. Kasi kung ikaw ay may takot sa Diyos at may alam na sa katotohanan, hindi mahirap sa iyo ang gawain ito. Tama po ba? Bakit? Kasi alam mo na bago ang magulang mo matuwa sa iyo, unang natutuwa sa iyo ang Lord. Tama po ba mga kapatid ko? Amen. Unang natutuwa sa iyo ang Lord. So, ibig sabihin, bago ang magulang mo mahimatay sa galit sa iyo, unang hindi natutuwa sa iyo ay ang Lord. Sipin nyo yan Bakit kaya? Kasi lahat ng bagay galing sa Panginoon. Wala tayong atin. Amen po? So ang sabi dito, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. So yung buhay natin ay nagtuturo na rin tayo. Kahit hindi ganito na tinuturuan natin ng versikulo, ganyan. Alam niyo ang mga buhay natin, kung ano tayo ang binabasa. Nagkakaintindihan? Kung anong buhay natin. So, ang sabi dito, nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ni luman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masabing masama laban sa atin. So, andyan pa rin sa word. Kompleto. Wala na tayong hihilingin pa. Diba? So, sabi diyan sa ating teksto sa Matthew, balikan natin ang word sa 15, walang taong 16. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at pupurihin ang inyong Ama na nasa langit. So unang-una talagang nabibigyan ng karangalan ang ating Panginoon. At una din nabibigyan ng kahihiyan ang Diyos pag tayo po'y namumuhay ng taliwas sa ating identity bilang Kristiyano. Kaya maging maingat. So may mga verse po dyan, na ang sabi dyan, Philippians 2:15, nandyan ba? Maganda po yung sa Philippians 2:15. Upang kayo maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna sa libutang baluktot at masama. Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Tingnan nyo yung mga bituin, at tingin natin liit-liit, di ba? Pero kaya niyang liwanagan yung madilim na, di ba sobrang dilim pag walang bituin? Di ba? Di ba pag, ano ba yan, parang uulan kasi walang bituin. Pero pag may bituin, kasunod niyan, buwan na. Tama po ba mga kapatid? Kaya nakikita natin yung silbi ng ilaw. Kung anong gamit nito sa buhay natin. So tayo yon. Tapos na ba yan, anak ko? Sa verse? Peso. Meron pa. Anong sabi sa Efeso? Chapter 5. 6-13. Efeso chapter 5. Okay, tingnan natin dito kasi pareho naman yata tayo ng translation. 6 verse 5. 5. 6-13. Verse 6 tayo mag-start. Huwag kayong padaya kaninuman. Tama? Sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. Dahil kayo'y nasa dati, kayo'y nasa kadiliman. Ngunit ngayon, nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo nasa Panginoon, mamuhay kayo ngayon
ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Praise the Lord. Sapagkat pawang mabuti, matuwid, at totoo ang ginagawa ng mamumuhay sa liwanag. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga yon, kahiyahiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na yon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. So pag nagtatago, ibig sabihin, may kalokohan, sabi ni Kim. Pag nagtatago ng cellphone, ano kaya yun? Maraming order sa Shopee. May order daw sa Shopee kaya nagtatago. May? Ano yun? Sugal. Oh! Online sugal. Uso ngayon yun, ano po? Kaya maraming nauubusan ng pera dahil dyan. So, kung tayo po ay tunay na ilaw sa ating kinalalagyan, mga kapatid. Ito yung ang kabuuan lang naman itong pag-aaral natin ay pagsikapan nating lahat na makakitaan tayo ng liwanag sa ating buhay. Amen? Yung maging mabuti tayo sa ating kapwa. Una, syempre bago sa kapwa, pamilya muna. Pwede ka bang maging mabuti sa labas kung ang tawag nito? Kung ang sungit-sungit mo, ang tapang-tapang mo sa pamilya? Pwede ka bang mag-express ng love sa labas kung mismong member ng family hindi mo kayang i-love? Parang hindi. Sa family muna, sa loob ng bahay, para maging effective ka sa labas. Nagkakaintindihan po ba, mga kapatid ko, sa pananampalataya? So, sabihin nyo nga po, I am the light of the world. I am the light. Panindigan nyo yan, ha? So, anong sabi sa hamon? Hamon na tayo. Ang sabi, Sabi ka, ngunit ang Saan na matuwid para bukang sa liway. pinagbalintad ko yun lang. 19 muna. Diba? Ang daan ng masama ay pusikit na kadiliman. Hindi niya makita kung saan siya nabubuhay. Ngunit ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway, tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. So, ibig sabihin kapatid, habang nagmamature ka, nagkakaedad ka sa faith, hindi dapat napupundi yung ilaw mo. Di ba ganon? Pag tumatagal, ay matagal na kasi yan, kaya pundido na. Sa ating Kristiyano, baliktad. Habang nagkakaedad, tumatanda, nag-uugod-ugod, lalong lumalakas ang liwanag. Na kahit hirap na siya, nakakakitaan pa rin siya ng magandang halimbawa tungo sa pagkamasigasig. Diba? Pagkasipag, pagmamahal, malasakit sa mga gawain sa Panginoon. Laging merong heart na gustong makaambag. Tama ba yung word ko? Makaambag sa ikaka-grow. Yun ang laging kong prayer sa inyo, mga kapatid ko sa faith. Yung magkaroon kayo ng puso na may malasakit sa ministry ng Lord. Na lagi kayo nag-iisip, ano bang pwede kong iambag? Ano bang pwede kong ikakontribute? Na mapagaan, mapadali ang body of Christ. Kapatid, hindi ka lang taga-upo. Amen po ba? Hindi kayo nalagay dyan para butasin mong upuan ng ilang taon. Kundi lahat ka ay ikaw at ako ay part ng body. Ano ba ang meron ng body? Kamay? Come on, church! Ano? Mata? Bibig? Ano pa? Ilong? Tenga? Dila. Ano pa? Nasa Romans. Amay. Nasa Romans 12. For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. Oh. So in Christ, we though many from one body, and each member belongs to all the others. So kapatid, saan ka doon sa maraming part ng body? Ikaw ba ay mata? Pero hindi dahil mata ka, tagasita ka lang, tagatingin ka lang ng mali. Pag-pray mo rin na makakita ako, Lord, ng magaganda na pwede kong Yes. Hindi, i-recommend mo rin siya. Diba, kilalanin mo rin. Uy, ano mo, galing-galing mo.
tuloy mo lang para lalo kang gamitin ng Lord. Tama po ba? Di masama yun. Uy, nag-i-improve ka. Praise God. Di ba? Nakaka-lift up yun, nakakagana yun. Kaysa naman, hindi, ginawa mo. Ganun. Alam mo ba, ganun. Yan, tagal-tagal mo na, ganyan ka pa rin. Ano mas maganda pakinggan? Di ba mas maganda? Di ba yung... Ano meron ka, kamay? Kapatid, may kamay ka, gamitin mo. Amen po? Paa! Gamitin mo yung mga paa na yan para magdala ng soul sa body of Christ. So, hindi ka lang nakaupo. At hindi nag-aantay kung kailan ka tawagin. Mula nung tinanggap mo si Christ as Lord and Savior, doon na nag-stop. Nagkakaintindihan po ba, mga kapatid ko sa faith? Palakpakan po natin ang Lord. Let us pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa inyong mensahe na kami ay siyang ilaw ng sanlibutan ito, Lord. Pero bago mangyari yun, Lord, ikaw ang tunay na pinagmumula ng ilaw. Ang ilaw na yan ay nagbibigay ng buhay sa amin. Ikaw yon, Panginoon. I pray and we pray, Lord, na tulungan mo kami na mamuhay bilang liwanag at ilaw, una sa aming pamilya, hanggang sa mga lugar na pagdadalhan mo sa amin. Manatili kami, Lord, na nagliliwanag at nagliliwanag pa. Tulungan mo kami sa panahon na kami ay nag-aandap-andap na, sa panahon na on and off na po ang aming ilaw. Tulungan mo kami, Panginoon, na lagi kaming bumalik doon sa mas maningning, masinag na liwanag na nagmumula sa iyo. Sa paraan na amin pong pinagyayaman at binibigyan ng panahon ang mga bagay na may kinalaman sa paghahari mo sa aming mga buhay. Lord, wala kaming kayang gawin sa ganang amin lamang. Tulungan mo kami, kailangan ka namin, Panginoon, na sa aming paglakad, palagian ang kalooban mo ang siyang aming pagganapin o ang siyang mangyari. Maghari ka sa buhay ng iyong mga anak, Lord. I pray, tulungan mo silang unawain pa, intindihin pa ang kalooban mo sa kanilang mga buhay. Palagian silang magkaroon ng pagnanais, yung desire ng kanilang puso, na alamin pa at kilalanin ang iyong magandang plano. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. And thank you, Lord Jesus. Sa iyo mataas na papuri. In Jesus' mighty name. Lahat ng bless, magsabi ng Amen. Amen. Golden mic. Sige po, tayo'y dumako sa pagbibigay. Samahan niyo po ako makibukas sa aklat ng Malakias, chapter 3, verse 10. Alam ko po itong verse na to, familiar na po tayo dito sa kahit hindi na kayo makibukas. Malakias 3:10. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Praise the Lord. So, ang sarap ng promise dito ni Lord, no? Magbibigay ka tapos ibubuhos sa'yo agad-agad yung aapaw-apaw na pagpapala. And yun yung madalas na nasi-share sa atin every time na merong tithes and offering, di ba? Na give, makakatanggap ka ng hustong takal, siksik, liglig at tagu-umapaw. So, balit alam nyo po ba mga kapatid, na aside sa makaka-receive tayo ng apaw-apaw na blessings, meron pa pong ibang gustong ituro sa atin ang Bible kung bakit tayo dapat nagbibigay. Sabi sa Malakias 3:10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. So, hindi naman tayo lahat nandito upang wala lang, umupo lang, and then makinig ng Word of God, and then umuwi. Ganyan, di ba? Lahat tayo nandito kasi pinapamuhay natin na tayo ay mananampalataya ni Kristo, tayo ay followers ni Christ, tayo ay bahagi ng isang katawan. Nabanggit yun kanina dito sa sa verse natin, di ba? Na lahat tayo ay bahagi ng isang katawan ng mga kapatid. Kaya naman, meron tayong mga tungkulin na ginagampanan. And part of that is dapat maging kaisa tayo sa pag-achieve ng goal ng ating bahay panambahan. Kasama na rin doon yung mapalawak pa yung mga gawain at makaabot pa tayo ng marami pang kaluluwa, makaatak pa tayo ng iba pang mga kaluluwa. And every time na tayo po'y nagbibigay, nagiging part tayo ng tungkulin iyon, ng layunin na yon ng Grace from Heaven Church.
Kaya naman po muli, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magbalik sa ating Panginoon. Ang matatanggap po natin, hindi lang pagpapala para sa atin, magiging masaya rin tayo dahil yung pagpapalang yun ma-extend natin sa iba. Wala na pong ibang masigit pang pagpapala, kundi marinig mo yung salvation or makuha mo yung salvation sa pamamagitan ng mga lingkod ng Diyos na humahayo at nagbibigay ng oras para po makatanggap yung ibang mga kapatiran natin. So yun po. I hope lahat tayo ay ma-excite sa idea na yon. Napakalaking bagay, libo-libo, milyong-milyong mga anghel ang natutuwa every time na nangyayari yan. Kaya tayo po ay magbigay. ay sama-samang manalangin. Amang banal na nasa langit, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo. Una't higit, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na nagpakita ng kanilang mga talento. Ginamit, Panginoon, ang kanilang kakayahan upang papurihan ka, parangalan ka dakilang Diyos. Lord, maraming salamat po sapagkat alam po namin na sa simpleng pagsayaw lamang po ng mga batang ito, Panginoon, ay kapurihan na po sa iyo, Panginoon. Sapagkat ginagampanan din po nila ang kanilang tungkulin, Panginoon, bilang bahagi, katawan ng iyong iglesia, Panginoon. At ang dalangin po namin, Lord Jesus, na patuloy mo po silang kausapin ng sa gayon, Panginoon. Kasama rin po namin silang lumago sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Lord Jesus, na sa mga batang ito, ikaw tatawag ng mga susunod na guro, ng mga pastor, Panginoon, mga tagapagpahayag, Panginoon, ng mga evangelist, Panginoon. Kaya salamat, Lord Jesus, sa buhay po ng mga batang ito. Gayon din po, Panginoon, tinataas po namin sa iyo, Lord Jesus, sa mga ikapong ito,
Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy mo pong paalala, Lord God, na kami, Panginoon, ay may tungkulin, Panginoon, na dapat namin gampanan sa bahay panambahan mo, Lord God. At kami po, Panginoon, ay more than willing, Panginoon, na gampanan ang lahat ng iyon, Panginoon, para sa ikapupuri at ikalulugot mo, Lord Jesus. Panginoon, narito po ang aming mga ikapo. Itinataas po namin ito sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin na ikaw ang siyang magpala nitong patuloy, Panginoon, nang magamit ito, Panginoon, para sa ikakalawak pa, Panginoon, ng iyong bahay panambahan, Panginoon. Magamit ito, Lord Jesus, sa aming mga gawain, Panginoon, upang makapag-abot po kami ng mas marami pang kaluluwa, Lord God. Lord, purihin ka. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat buhay, Panginoon, ang pangako mo sa Malakias, Lord Jesus, na kung kami magbibigay sa iyo, Panginoon, ibubuhos mo ang iyong apaw-apaw na pagpapala, Lord. Panginoon, ngayon palang kiniklaim na po namin ito, Panginoon, at na-excite kami, Panginoon, sa mga susunod na araw, Lord Jesus, sapagkat alam po namin na lahat ng ito ay magyayari sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Lord, purihin ka, luwalhatiin ka, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuring pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.